Kasi sila po'y nagpapaalala sa atin, amen, na ang pagiging pastor is hallelujah, na sa pamamagitan, amen, nila sa Panginoon is nakakayanan nila yung mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Amen. So, ang tema po natin sa oras na ito is, how do we bless our pastors? Amen. Mga bagay-bagay or ways kung paano natin i-bless ang mga pastors natin. Amen. So, number 1, letter P. Pray for them. Amen. So, kailangan din nila ng panalangin po natin. So, mabalin yung ibaga kayo kakabsat. Abay, hindi na kailangan takot isulat ng pastor. Isulat ang asagot ini ang. Amen. They are prayerful. But then, mga kapatid, nakakaranas din sila ng panghihingi. Amen. Nakakaranas din sila ng criticism. Madam, please, i-pause niyo nga po yung picture. Amen. So, nakakaranas din sila ng nadadaw din sila. So, sa pamamagitan ng prayer natin, amen, sinabi po niya dito sa Hebrew 13:18, sabi po niya dito na even si Pablo po ay nagmamakaawa na let us pray. Sabi po niya dito, ipag-pray nyo kami, sabi po niya gano'n. Amen. Hebrew 13:18. Pray for us, for we trust we have good conscience in all things, willing to live honestly. Amen. So, kailangan po natin na ipanalangin ang ating mga pastor. Amen. Para lumakas sila, para makalakad sila ayon sa kalooban ng Diyos. Para mapagtagumpayan nila yung mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Amen. So, they need our prayers. Amen. We need your prayers. Amen, mga kapatid. Kasi nga po, we know that prayer is a powerful weapon. Amen. So, prayer changes the situation. Amen. Hallelujah. Marami pong nagagawa ang panalangin natin. Sad to say po, mga kapatid, reality, may mga pastor na umaalis sa kanilang mga profession as a pastor. Kasi hindi sila nagwawardyahan ng panalangin. Hallelujah. Marami ang umaalis sa pagkapastor kasi nga po sa mga problema na dinaranas po nila. Amen. Sabihin natin, may criticism. Amen. So, sa paggawa pa lang po ng message ng pastor, is tinutulog po niya sa Panginoon niya. Pinag-pray po niya. And then, pagdating ng message, Sunday, so, ayan na. Bibigay niya yung message na galing sa Panginoon. Pero, sometimes, nagkri-criticize pa rin sila. Amen. So, nangit ko ata na mensahe. Amen. So, ganun po ang pastor. But then, dahil po, sila po yung tumanggap ng panawagan bilang pastor, inakaya nila lahat yan. Amen. So, kailangan natin
silang pag-pray para malabanan ang lahat ng mga pagsubok. Amen. Nagkakaroon din sila, hindi lang sa church po ang problema ng pastor. Amen. Sa pamilya din po. Amen. Hallelujah. Nagkakaroon din sila ng problema sa pamilya. Sabi ko nga kanina na walang perfect family. But then, dahil po sa panalangin natin, nakakaya po nila na nakakaya nilang pagtagumpayan ang mga problema na kanilang dinaranas. Amen. So praise the Lord. Pangalawa po, appreciate them. Amen. Appreciate them is to recognize. Amen. To recognize, sabi niya dito, or to value or admire or to recognize with gratitude. Amen. So, katulad ng sinabi kanina ni Brother Dex, kanina na, sila po, nagpupuyat po sila sa paggawa ko ng mensahe. Amen. Na, amad nga magaling na kapsa, may dalang isang day dito, ang takdalta. Amen. Na kung purmila itilawlawan nila. Hindi naman po ganun. Amen. So, kailangan na ipag-pray yung mensahe ng Lord. Sometimes, one week yan, nag-prepare no sila. But then, karamihan po, Saturday, kasi napapansin ko po kay Pastor, from Monday, nag-i-scan na po siya ng salita ng Diyos. And then, Saturday night, matutulog siya and then gigising po siya ng 3 a.m. ng madaling araw. So that time, amen, na magre-reveal ang Lord kung ano yung mensahe na dapat niyang i-share sa ating lahat. Amen. So mantakin po natin, amen, agpuyan naman, amen, na ang yung financial, hindi po yun yung basehan sa paglilingkod nila. Amen. May matanggap man sila o wala, patuloy pa rin na sila po ay maglilingkod. Amen. Sa Panginoon. In sickness and in health, sabi ko nga, maglilingkod pa rin sila. Amen. Hallelujah. So Galatians chapter 6. Let him who receives instruction in the Word of God share all good things with his teacher, contributing to his support. So biblical po yan, mga kapatid. So, kailangan nila yung support natin. Amen. We know that pastor, they are a gift from God. Mamati kayo, kapsat. Amen. They are a gift. Amen. So, anong gagawin po natin kung sila po yung regalo ng Diyos? Amen, sa atin. Regalo na siyang magbabantay sa atin, sa ating mga kaluluwa. Amen. Na maglalapit sa atin, sa Panginoon. Amen. So sa Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi po niya dito, tingnan po natin, and I will give you, sabi, ibig sabihin, ito ay regalo, binigay ng Diyos sa atin na dapat natin silang i-treasure, pangalagaan, na dapat natin silang i-appreciate. Amen po ba? Amen kayo man. Number 5, letter O. Obey them. Amen. So, basahin po natin sa Hebrew 13, verse 17. Sabi po niya dito, obey your spiritual leaders
continually recognizing their authority over you, for they are constantly keeping watch over your souls and guarding your spiritual welfare as men who will have to render an account of their trust. Do your part to let them do this with gladness and not with sighing and groaning for what would not be profitable to you. Amen. Naglawag ka kapsa. Amen. Nababasa po natin sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. The elders who perform the duties of their office will be considered double worthy of honor. So double worthy of honor means respected. Amen. Hallelujah. No kasano, hindi pa nangitod ng ako Diyos, kanya tayo dagiti namumuno sa atin sa gobyerno. Amen. Ganon din po sana dapat sa ating mga spiritual leaders, sa ating mga pastors. Amen. Hallelujah. Sila po yung karapat-dapat. Amen. Na mabigyan ng double honor. Amen. Bilang pastor po. Amen. Katulad nga kanina sinabi ko, napakahirap. Amen. Malungkot, masaya. Amen. Agpisin na Amen. Hallelujah. But then, so hindi inaalaw ng Lord yun. Amen. Naranasan nga di kakabsa. Hindi. Year 2022 ba yun? So alam ni Madam Sonia,